Okay guys, good morning. For today's video, magluluto po tayo ng adobong atay with broccoli. Yung maanghang version. So, ginawa ko una, yung ingredients muna. Onion, broccoli, sili, siyempre yung atay natin. Yan. Tapos, ano bang bawang na lang, nakalimutan ko yung English. Okay, pinalambot ko na yung atay natin, tapos hugasan natin yung broccoli. Ayan, may presyo pa. Ito po yan, hindi ko talaga yung nag-beat sa dito. Isa po ang kasama. You serious? Okay, prepare mo na. Hugasan mo na ano. Broccoli. Okay, broccoli. Ang turo sa akin, pagka nilisin yung broccoli, ibababa sa tubig na may suka. So, since wala kaming suka dito yung pang-Pilipinas, gagamitin natin yung suka nila. Hindi ko rin sigurado kung suka talaga nila yun. Pero kalasa kasi. Okay. Pakita natin. Ito yung atay. Ito naman yung broccoli. Lagyan natin ng tubig. May suka. Pag meron daw mga lumutang-lutang na dumi na, ayun yung pinaka niya. Ayun turo sa akin ni Macy's. Ito yung gagamitin natin. Suka daw yun. Wala nagsasabing suka. Ako lang palang nagsasabi. Pero yan. Tama na siguro yung ganyan. Konti lang. Then, ito yung ibang ingredients. Sibuyas, bawang at sili. Simple lang naman yung luto natin eh. Hindi naman tayo talagang... Gusto ko lang i-share sa inyo yung paano ako magluto. Tapos durugin muna natin yung bawang. Meron din pala akong dito paminta. Pagkain natin ang paminta. Wala tayo may content kasi hindi ako makalabas. Wala akong susi ng bike. Saka magastos pag nalabas. Dito muna tayo sa indoor muna tayo. Okay. I-slice ko lang yung bawang. I-slice ko mahigit o pinong-pino kasi hindi ko gusto yung lasa ng bawang pagka medyo malalaki yung hot size niya. Minsan lang naman ako magluto. Hindi talaga ako magaling magluto. Gumagaling lang ako pag tinuturuan ako ng misis. Natin ng parang maganda. Hindi na kaya yan. Yan, pagka ganyan na siya, pwede na.
Maging cooking ko na tuloy. Okay. Completing yung gagawin natin dun sa ano. Hindi ko nilalahat to kasi sayang. Kalahati lang gagamitin natin. Dapat marunong din tayo magluto kahit mga simple lang para tulad nito, malayo sa pamilya. Wala tayong aasahang mali, sarili lang natin. Pero hindi tayo magaling magluto. Marunong lang. Maganda ang plating nito. Yes, pwede na to for plating, ganyan. Tapos okay na to. And then, ano pa ba? Sili. Ito, sili. Wala pa siyang 100 yen. Iyak na. Ito lang siya. Okay. Hindi siya katulad yung fresh na sili sa akin. Wala kasi ibang sili. So, pwede na to. Naiiyak na ako. Ay. Then, nasa tuloy. Then, after that, iyak na ako. Nasa natin yung ano. Nasa natin tong atay. Hingin natin. Hindi ko alam kung tama ang ginagawa ko. Pero laban na yan. Nilinis ko pa to. Nilinis pa ata to eh. Ay hindi. Okay na pala yan. Ano pala to? Puso. Madalas pag mga ganitong ulam, tumatagal sa akin mga 2 kainan, minsan 3. Depende sa ano, sa sarap ng niluluto o depende sa dami. Kasi kailangan magtipid din. Kailangan magtipid. Okay. So, dito natin siya lulutuin kasi maliit lang yung kawali. Maliwan natin dito. So, pakita ko lang. Ayan, ganyan. Tapos, nahugasan na itong atay. Tapos ito ang celery. Broccoli. Okay, gawin muna natin itong paminta. Tapos bukas, pwede ito. Ano tayo?
Ito, pwede na ito. Meron tayo ng paminta. Binili ko, ano lang, buo. Para pwede rumit ko na lang. Kasi pagka kailangan ko ng buo, pwede siyang durugin. Eh, yung durog, hindi naman siya pwedeng buuin. Dito tayo. Kailangan medyo maano. Ano ba ito? Tayo dyan, matagos. Matagos. Ganyan. And then, again, initin na natin yung karami. Medyo maingay gawa ng ano. Ito pa rin siya durog na durog. Initin natin yung kawali, tapos lagyan na natin ang mantika. Cooking show. So wala. Dito nakakabili tayo ng broccoli sa Pilipinas, hindi tayo makabili. Masyadong mahal sa Pilipinas. Kailan natin uminit yung mantika, tapos mantika, yung lutuan, yung pan, tapos lagyan natin ng mantika. Ito lalagay ko olive oil. Ayan. Pero may mantika pa kami gawin. Ito kasi yung bigay ng company namin. Saka yung parang suka. First step, susutay natin yung onion sa garlic. Mababa lang yung apoy pag maglalagay ka ng garlic kasi madaling masunog yung garlic. Ito pang garnish na natin itong ano, sinis, saka yung onion. Ito ba malaglag mo? Tama na.
Wala ko tama itong ginagawa. Ito ng manok. Kung yun sa kanan. Tignan natin yung pangitawin nito. Tapos, aji. Ayan. Mga 5 minutes, pwede na siguro. Siguro. Ano naman siya, pagka nakita mo nag-brown na siya, pwede na siya. Tapos, pakukuloyin mo pa rin naman siya sa, sa toyo, saka sa suka. Tignan natin ang toyo, saka suka. Suka nila dito lang, hindi ka tulad sa atin. Masarap yung sa atin. Kunti lang na ay yung toyo pa na nila dito. Mas masarap yung toyo sa atin. Tapos lagyan natin ng konting tamis. Kinamay na, no? Akin naman dito. Okay lang kamay. Masukan. Hindi mawawala tubig. Tignan natin ang tubig. Konting tubig lang para hindi masyadong hindi masyadong tumabang. So, ang technique na gagawin ko ngayon is iigahin natin siya ng konti para kumapit yung lasa dun sa atay. Then, sa pan-technique, huwag mo sosobra ng toyo, suka, o kaya kahit anong pampalasa, sakto lang. Para kung halimbawa kinulang, saka ka na lang magdadagdag. Mas mahirap kasi yung sumobra tapos mahirapan ka mag-adjust ng lasa niya. Chef? Chef! May na magluluto nito eh. Ha? May na magluluto na ganyan. Yan, atay. Pwede masarap yan, atay. May broccoli. Bumili ako 129 lang ng Yan. Ang ganito? Ba't nawala yung tangkay? Hindi, ano na siya, ganito na siya. Isang ganito, nakalagay sa ganito. Hindi siya yung maramihan na binibili mo. Yung maliit lang. Bumili lang sili. Ganyan na ng sili na meron dun eh, yung pula. Ito. Wala yung yung fresh, wala yung naman dun. Ito, magaling itong magluto. Ito kasama. Chef sa bar ko yan dati. Pinakamalupit sa akin magluto. Yung isa ko kasama, si nasa loob. Magaling din magluto, mahilig din sa magluto.
makapal. Darating ito rin. Ayun, wala pa ito. Yes, para ko sigurado ka doon sa lasa. Para sigurado ako sa lasa, titikman mo siyempre. Hindi ako sigurado eh. Tikim-tikim lang ako eh. Yun, tulad nito. Maalat siya ng konti. Pero iikain nga natin siya katulad yung sinabi ko. Dadagdagan natin mamaya ng tubig. Pakakapitin lang natin yung lasa ng mga ingredients. Yung toyo, suka, saka asukal. Nakaalat lang ng konti. Yan, pwede na. Ito namang broccoli, pwede yung panghuli na yan. Adjust lang pagkakulang. Parang ano lang yan eh. Yung pagluluto para sa parang pagmamahal lang yan. Pagka sa relasyon, alam mo na may kulang yung isa. Ikaw yung mag-adjust para maganda yung samahan mo. Ikaw yung magpupuno ng kulang ng partner mo, di ba? Ganon din yun sa pagluluto. Pagka alam mong kulang, saka mo siya unti-unti, saka mo siya punuan kung ano yung kulang mo. Lagyan na natin yung broccoli. Tapos itong mga nagamit na ano, pwede pa ito na susunod na araw o isang linggo, umaabot. Depende kung nagluluto talaga. Tapos siyempre, after mong magluto, huwag na nakakalimutan yung maglinis. Kasi madami kami dito, dapat maayos din yung ano yung kilos ko, dapat maayos din para maganda yung ano, maganda yung lugar na kami dito. Nagtatlo kaming kwarto dito, tig-isa kami. Tapos pag nagluluto kami, kanya-kanya rin para siyempre kung ano yung gusto mo ulam, diba? Gagawa ko. Para sa akin, tsaga-tsaga lang talaga. Pag-abroad kasi, swertihan lang eh. Pag alam mong ibinigay sa yung opportunity, i-grab mo, siyempre. Hindi lang naman ikaw makikinabang ng kundi pamilya mo. Ayun kasi yung pinaka-purpose ko. Bakit ako napapunta dito. Naranasan ko na yung hirap. Ayokong maranasan ng mga anak ko. Although naranasan na nila, ayokong, alam yun, parang araw-araw mahirap yung buhay. Ayoko naman. Tsaka lang, konting sipag, konting sakripisyo. Tumagal, magbubunga din naman lahat yan. Ngayon, mahaba yung bakasyon namin. Kasi meron sila ditong parang culture nila. Rest day nung araw. Hanggang kami, Martes, wala kami pasok.
nakakapagod. Pero ganun talaga. Kailangan sumunod. Hindi naman ako lagi nagluluto ng ganito ngayon. Naisipan ko lang ngayon kasi medyo nakumpleto ko yung ano ko, sangkap ko. So, tayo ko tayo. Yan naisipan ko ganito. Gusto na lang ano. Hanggang pa natin ang konti. Dadawin mo na kami. Hindi natin ang konti sa tawag. Naubos eh. Malasahan. Kunti na lang ito, marami. Lagyan natin ng kunting ano. Nakakulangan ako sa alat. Masarap. Sarap-sarap. Okay na siya. At mahilig din ako magluto. Ang ginagawa ko lang, hindi ko alam, tinatanong ko sa kumaindar ko kung anong naging proseso, step. Okay. Kailangan ng plates. Garnish. Mati tayo eh. Dapat maganda yung decoration. Okay. And tara, tapos na. Oh, no, 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 no. Ayun, sakto-sakto lang break time tuloy. Ano ngayon, tanghali na. Sakto lang yung ginawa natin. So, tignan muna natin. Excited ako kasi siyempre, pag luto mo, di ba? Sino ba hindi excited?
ang isa sa mga pinaka para sa akin yung hanap-hanapin mo na ulam is ito, atay. Kasi para sa akin kasi masarap yung atay. Lagyan natin ng sili. Hinanap ko tong sili na to. Binabili akong sili nung kulay green. 100 yen lang siya, madami. Yun pala, kaya mura. Hindi pala maanghang. Sarap guys. Sa mga hindi pa nakapagluto ng gatong ulam, try nyo, masarap. Kaya lang yung sili negative, parang plastic. Nakalimutan ko ito na mag-itadakimasu. Dito kasi sa Japan, especially pagka nasa harapan ka ng mga Japanese, kailangan nire-respeto mo sila. Nagsasabi na ng ganito, "Itadakimasu," meaning yun, salamat sa pagkain. Ganun. Maraming tayong kasama ngayon, so Filipino style tayo. Pero hindi ko kinakalimutan yung culture nila, lalo na pag nasa harapan tayo nasa harapan ako ng mga Nihonjin. So although napapansin ko lang din, kalimitan dun sa trabaho, hindi naman nila ginagawa yun. Pero mas maganda pa rin na gawin mo kahit hindi nila ginagawa yun. Yun. So, kung nagustuhan mo tong videos na to, kung bago ka pa lang sa channel ko, please lang po, please click the notification bell. Subscribe po, click the notification bell, and then pakishare na rin po kung nagustuhan nyo tong videos na to, especially sa mga kabakal natin sa Pinas. At word of the day natin ngayon, ito na lang, Gohan or rice. Gohan, anak ni Goku, si Gohan. Gohan or rice. Muli, tinatapos ko itong videos na to. Maraming salamat sa nakapanood. At kung ikaw yung isa sa nakapanood, God bless sa'yo. Maraming salamat. At yan